Sa Washington DC noong 1965, sinabihan si Bernard na mag-ingat dahil gusto nilang parusahan siya para magsilbing babala sa iba. Pagkatapos ay naghanda siyang tumestigo sa harap ng komite. Nagsimula ang kanyang kwento sa Texas noong 1939. Nagtatrabaho ang batang Bernard bilang tagalinis ng sapatos sa labas ng bangko, kaya naririnig niya ang lahat ng pag-uusap ng mga customer tungkol sa pananalapi at pamumuhunan sa real estate, pagbili ng mga gusali. Kapag nakaalis na ang kanyang mga customer, isinusulat niya ang lahat sa kanyang notebook. Isang araw, nakatayo siya sa tabi ng bintana upang matuto ng higit pang mga bagay mula sa pagpupulong sa bangko. Gayunpaman, nakita siya ng pulis at hinila siya pababa. Isang habulan ang naganap at nakatakas si Bernard, ngunit nanumpa ang pulis na isusumbong siya sa kanyang ama. Nang gabing iyon ay pinagalitan siya ng tatay ni Bernard dahil sa pag-iispiye sa mga puti na nagpapaliwanag kung paano pinaparusahan ang mga itim para sa maliit na kasalanan. Nakita niya ang notebook at inamin na napakatalino ni Bernard, ngunit binalaan din siya na hinding-hindi siya hahayaan ng mga puti na kumita ng pera. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Bernard at nanumpa na magiging mayaman siya balang araw. Sa Los Angeles noong 1954, ang nasa hustong gulang na si Bernard ay ikinasal kay Eunice at mayroon silang isang anak na lalaki. Ngayon ay binisita nila ang pamilya ni Eunice at ibinahagi ng kanyang tiyuhin na ang isang kumpanya ng sasakyang panghimpapawid ay kumukuha ng mga itim na lalaki. Tinanggihan ni Bernard ang alok na sinabing sinusubukan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng real estate. Plano niyang magkaroon ng ari-arian at kumita ng pera sa pamamagitan ng renta. Dahil kasalukuyang nangungupahan ng pamilya sa isang maliit na barong-barong na pag-aari ng tiyuhin, nagalit ang lalaki at inakusahan si Bernard na ayaw magtrabaho. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Eunice sa kanyang tiyuhin na si Bernard ay isang henyo at ang mga bagay ay malulutas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang asawa sa barong-barong at ipinangako ni Bernard na aalisin niya sila doon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay isinama ni Bernard ang pinsan ni Eunice na si Tony sa trabaho. Hinangaan ng kaibigan ni Tony na si Matt ang kotse ni Bernard at sa tingin niya ay mayaman siya, kaya sinabi sa kanya ni Tony na si Bernard ay nagmamay-ari ng mga gusali. Pagkatapos, binisita ni Bernard ang isang grupo ng mga gusali sa pamayanan ng mga puti, tiniyak na tingnan kung anong estado ang mga ito at ang kanilang mga presyo. Nang maglaon, sinabi ni Bernard kay Eunice na natagpuan niya ang perpektong gusali, ngunit ang pagbili nito ay mawawalan sila ng pera para sa pagsasaayos. Sa pag-iisip na kailangan nila ng co-investor, nagpasya si Eunice na ipakilala si Bernard kay Joe, ang lalaking pinagtatrabahuhan niya noon bago siya nagpakasal. Si Joe ay napaka-relax at nagbibiro tungkol sa lahat, kaya hindi siya sineryoso ni Bernard at tumangging makipagtulungan sa kanya. Umalis ang mag-asawa nang hindi ibinabahagi ang kanilang ideya sa negosyo at sa kanilang paglabas, nakita nila ang gobernador na dumalaw kay Joe dahil magkaibigan sila. Hindi pa rin ito sapat para baguhin ang isip ni Bernard. Maya-maya ay nakilala ni Bernard si Patrick, ang may-ari ng bahay na gusto niyang bilhin. Hiniling sa kanya ni Bernard na pautangin siya ng $10,000 para sa pagsasaayos kung bibilhin niya ang bahay, ngunit tumanggi si Patrick at ipinaliwanag kung bakit sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga kalkulasyon. May mga mali ang kanyang pagkalkula at agad itong itinama ni Bernard. Napahanga nito si Patrick ngunit hindi pa rin siya pinahiram ng pera. Bago umalis, napansin ni Bernard ang kalendaryong ipinadala ni Reed mula sa Mid-City Bank. Pagkatapos ay pumunta si Bernard sa bangkong iyon at hinanap si Reed. Sinabi sa kanya ng sekretarya na hindi available si Reed kahit na nakikita ni Bernard na hindi, na nangangahulugan na siya ay pinalayas dahil sa kanyang lahi. Sa halip, nagpa siya si Bernard na maghintay sa labas ng bangko. Sa kalaunan, umalis si Reed sa trabaho at agad siyang nilapitan ni Bernard upang sabihin sa kanya ang tungkol sa ideya sa negosyo na makikinabang siya at si Patrick. Noong gabing iyon, sinabi ni Bernard kay Eunice na hindi niya nakuha ang loan. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Patrick na narinig na ginamit ni Bernard ang kanyang pangalan para kausapin si Reed. Tinanong siya ni Patrick kung sa palagay niya ang ginawa niya ay sumusunod sa normal na kaugalian sa negosyo at sumagot si Bernard ng hindi. Ikinatuwa ito ni Patrick dahil gusto niya ang mga taong hindi sumusunod sa mga normal na kaugalian tulad ng kanyang sarili, kaya inanunsyo niya na maaaring pumunta si Bernard sa bangko sa umaga upang kunin ang loan at siya ang magiging garantor niya. Pagkatapos, pumunta sina Eunice at Bernard sa club para magdiwang. Lumapit si Joe kay Bernard at tinutokso siya, kaya mas lalo siyang hindi nagugustuhan ni Bernard. Kinabukasan, ginagawa na nina Bernard at Tony ang pagsasaayos ng property. Nakita sila ng isa sa mga nangungupahan at binatikos sila dahil sila ay nasa pamayanan ng mga puti. Ipinaliwanag ni Bernard na siya ang bagong may-ari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng matandang babae. Ilang sandali pa ay dumating si Matt upang tumulong at tinanong siya ni Bernard kung ayos lang ba sa kanya na magtrabaho para sa isang itim na lalaki. Sumagot si Matt na ang tanging kulay na mahalaga sa kanya ay berdeng pera. Ginugol ng 3 ang araw sa pagsusumikap sa mga pagsasaayos.
Hindi nagtagal, dumating ang dalawang pulis na nagsasabing nagreklamo ang matandang babae tungkol sa mga itim na lalaki na nagtatrabaho sa gusali. Ipinakita ni Bernard sa kanila ang mga papeles na nagpapatunay na siya ang may-ari ng gusali at mabilis na umalis ang mga opisyal. Pagkatapos ng mga pagsasaayos, lumipat si Bernard sa isa sa mga apartment at nakita ng matandang babae na umalis kinaumagahan upang maiwasang manirahan sa tabi ng itim na pamilya. Sa lalong madaling panahon, mas maraming mga itim na tao ang humihiling na magrenta ng mga apartment at ang buong gusali ay ganap na naupahan sa loob lamang ng ilang araw. Humanga si Patrick at pinakiusapan si Bernard na maging business partner niya. Maaaring pumili si Bernard ng mga gusali dahil magaling siyang tumingin at si Patrick ang magiging mukha upang maiwasan ang pagtatangi sa lahi. Nagkamayan ng mga lalaki at nagkasundo sa 50 hanggang 50. Sa sumunod na ilang linggo, patuloy na bumibili ng mga ari-arian ang bagong magkasosyo at namulaklak ang kanilang negosyo. Tinutulungan sila ni Matt at Tony sa pagsasaayos at si Eunice naman ang pumili ng mga palamuti. Isang araw, humingi si Bernard ng mga ideya kay Eunice para sa isang malaking bahay para lamang ihayag na ito ang kanilang bagong tahanan. Maya-maya, natagpo ang patay si Patrick sa kanyang kama. Pagkatapos ng libing, inanunsyo ng asawa ni Patrick na gusto niyang tapusin ang negosyo at nag-alok kay Bernard ng 25% ng pera. Binatikos siya ni Bernard dahil dapat ay sa kanya ang 50%, ngunit dahil wala sa anumang papel ang kanyang pangalan, dapat niyang kunin ito o wala. Sinabi ng abogado kay Bernard na para patunayan ang orihinal na kasunduan, kakailanganin niya ng saksi. Pumunta si Bernard sa bangko upang makita si Reed, ngunit tumanggi siyang tanggapin siya. Sa kanyang paglabas, tumingin si Bernard sa karatula na nagpaunawa sa kanya kung gaano karaming espasyo ang kailangan ng bangko. Bumisita siya kay Joe at ibinahagi ang kanyang ideya, dapat silang magtulungan para bilhin ang gusali ng banker. Sa ganoong paraan, wala sa mga bangko na nangungupahan ng espasyo doon ang maaaring tumanggi na magbigay sa kanila ng mga pautang na nangangahulugan naman ng pagbili ng higit pang mga gusali. Gusto ni Joe ang ideya ngunit sa tingin niya ay walang gustong magbenta sa mga itim na lalaki kaya inimbitahan nila si Matt na maging mukha ng negosyo. Hindi sigurado si Matt dahil wala siyang alam sa paksang ito at umalis na lamang kahit nangako ang mga lalaki na gagabayan siya. Maya-maya ay pumunta si Matt sa restaurant at kinakabahan pa rin sa buong plano. Tinanong siya ng waitress na si Susie kung okay lang siya kaya ipinaliwanag niya na pinag-iisipan niya ang isang bagong trabaho sa real estate. Si Susie ay labis na humanga dito, na bumago sa saloobin ni Matt at nagmamadali siyang bumalik sa mga lalaki upang tanggapin ang trabaho. Ang unang hakbang sa pagsasanay kay Matt ay ang pagtuturo sa kanya kung paano makipag-usap sa mga mayayamang tao, kaya pinapunta ni Joe ang grupo sa golf course ng alas 6 ng umaga upang matutunan ang laro. Di nagtagal ay sinamahan sila ng banker ni Joe na si Donald na magpapahiram ng $2 milyong. Tiniyak ni Bernard sa kanya na makukuha nila ang gusali ng mas mababa. Sunod na itinuro ni Bernard kay Joe ang tungkol sa lahat ng mga kalkulasyon na kailangan para sa trabaho, kahit na hindi magaling si Matt sa matematika. Sa sumunod na ilang linggo, nagsanay ng husto si Matt para maging mas mahusay sa golf at matematika. Nahirapan siya sa una, ngunit nakakakuha siya ng kumpiyansa araw-araw at napahanga ang iba sa pamamagitan ng hole-in-one na sinundan ng matagumpay na pagkalkula. Ngayon ay maaari na niyang makuha ang kanyang kauna-unahang suit. Si Joe ay nagtuturo sa kanya kung paano uminom tulad ng isang lalaki at si Eunice ay nagtuturo sa kanya ng lahat tungkol sa tamang asal sa hapagkainan. Nang magawa ni Matt ang pagkalkula sa kanyang ulo habang naglalaro ng golf, nagpa siya ang mga lalaki na handa na siya. Ang susunod na hakbang ay talakayin ng mga detalye ng plano. Ang gusali ng banker ay pag-aari ni Charles na madalas na naglalaro ng golf sa napaka-eksklusibong country club. Gumawa si Joe ng ilang mga pag-aayos at nagtagumpay na mapapasok si Matt bilang bisita. Nagpapanggap si Joe na driver niya para magmukha siyang mas mayaman kaysa sa kanya. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa golf, nagawa ni Matt na mapabilib ang lahat at matagumpay na nag-organisa ng pagpupulong kasama si Charles sa kanyang opisina. Sinanay siya ni Joe at Bernard sa loob ng isang linggo at nang dumating ang araw, handa si Matt na sagutin ang lahat ng tanong ni Charles. Kabisado niya ang lahat ng mga kalkulasyon at inulit ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na ginagawa niya ang pagkakalkula sa oras na iyon. Sa huli, pumayag si Charles na ibenta ang gusali sa halagang $1,560,000. Pagkatapos magdiwang ng grupo, sinimulan nilang muling palamutihan ng opisina at ang kanilang relasyon sa mga bangkero ay mabilis na lumago. Sa lalong madaling panahon ay nakakuha sila ng mga pautang na kailangan nila at bumili ng maraming mga gusali sa magagarang pamayanan ng mga puti. Ang katatagan sa kabuhayan na ito ay nagpapahintulot kay Matt na pakasalan si Susie. Sa loob lamang ng ilang buwan ang tatlo ay naging pinakamalaking negosyante ng real estate sa bansa at nakilala pa nila ang vice-presidente. Pagkalipas ng ilang taon noong 1963, bumalik si Bernard sa Texas kasama ang kanyang pamilya upang bisitahin ang kanyang ama.
Natutuwa ang matanda na makita siya at sinabi pa sa kanya kung gaano siya ipinagmamalaki. Kinabukasan ay namasyal siya kasama ang kanyang anak at kinailangang ipaliwanag kung bakit magkahiwalay ang mga fountain doon. Huminto si Bernard sa sulok kung saan siya nagtatrabaho noon at hiniling sa bagong tagalinis ng sapatos na gawin ng sa kanya, ngunit tumanggi ang lalaki dahil siya ay itim. Pagkatapos ay tumitig si Bernard sa bangko kung saan natutunan niya ang lahat at nakakuha ng ideya. Nang bumalik si Bernard sa Los Angeles, sinabi niya kay Joe na gusto niyang bilhin ang bangko sa Texas. Iginiit ni Joe na wala silang alam tungkol sa pagpapatakbo ng isang bangko, na napakasalimuot at magiging mas mahirap dahil hindi magugustuhan ng mga taga-Texas ang isang itim na lalaking namamahala. Ipinaliwanag ni Bernard na maaari nilang gamitin muli si Matt at ipinaliwanag na mayroong isang malaking hindi pa nagagamit na merkado dahil ang mga itim na tao ay hindi pinapayagang humiram ng pera. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, si Joe na nagdadalawang isip ay sumang-ayon na lamang upang hindi mawala si Bernard bilang kasosyo at tinawag itong isang masamang ideya. Maya-maya ay tinulungan ni Donald si Matt na bilhin ang Texan Bank para kina Bernard at Joe. Bilang bahagi ng kasunduan, ang dating may-ari at ang kanyang anak na si Robert ay magkakaroon pa rin ng 20% na interes. Pagkatapos, sinimulan ni Bernard na bisitahin ang lahat ng mga itim sa Texas upang ipaalam sa kanila na ang bangko ay nagbago ng mga patakaran at ngayon ay malugod na tinatanggap ang mga itim. Gayunpaman, hiniling din niya sa kanila na maging maingat dahil hindi aaprobahan ng mga taong racist na gawin ito ng bangko. Ang lahat ng mga pautang ay ginagawa sa pamamagitan ni Bernard at Matt at sa lalong madaling panahon maraming mga itim na negosyante sa pamayanan ang umunlad. Matapos ang 3 buwan, si Robert na nagtatrabaho pa rin sa bangko, ay napansin kung gaano karaming mga pautang ang inaprubahan ni Matt, kaya tiniisip niya kung saan nanggaling ang lahat ng mga bagong kliyenteng ito. Iniiwasan ni Matt ang tanong at naghinala si Robert kaya sinundan siya nito. Nadatnan niya itong nakikipag-usap kay Bernard at kumuha ng larawan. Nang gabing iyon nang umuwi si Matt, inamin ni Susie na kinamumuhian niya ang Texas. Binanggit din niya na si Matt ay nakakakuha lamang ng sweldo, samantalang pinangakuan siyang maging kasosyo. Kinabukasan ay nagpakita si Robert sa bahay ni Bernard habang nakikipagpulong siya kina Matt at Joe. Sinabi niya sa kanila na wala siyang isyu sa pagtatrabaho para sa mga itim, ngunit nag-aalala siya na kapag nalaman ng mga mamamayan ay lulubog ang kanilang negosyo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang dahilan ng kanyang mga alalahanin, isang sulat mula sa US Treasury Department na nag-aanunsyo na mag-iinspeksyon sila sa loob ng 1 buwan dahil nakatanggap sila ng mga hindi kilalang reklamo tungkol sa paggawa ng bangko ng napakaraming hindi ligtas na mga pautang. Pagkaalis ni Robert, dinala ni Matt ang kanyang mga kaibigan upang tingnan ng isang mas maliit na bangko para magbahagi ng ideya. Maaari nilang bilhin ang maliit na bangkong ito at maaari niyang patakbuhin ito mismo. Pagkatapos ay maaari silang gumawa ng ilang mga financial trick upang hatiin ang mga pautang sa pagitan ng parehong mga bangko. Sa ganoong paraan ang mga numero ay magmumukhang hindi gaanong kahina-hinala sa panahon ng inspection. Iginiit ni na Joe at Bernard na wala pa rin silang sapat na karanasan para gumawa ng isang bagay na napakamapanganib, kaya inanunsyo ni Matt na hihinto siya sa pagtulong sa kanila kung hindi rin siya magiging kasosyo. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon ang dalawa. Hindi nagtagal ay binili ni Matt ang maliit na bangko at sa unang araw ng trabaho, si Eunice ay nagkunwaring tagapaglinis para magbantay sa mga bagay-bagay. Samantala, dinala ni Tony si Bernard sa paligid ng bayan upang makapagpasya sila kung saan pupunta ang pautang. Nang gabing iyon ay nagkita sila sa restaurant kasama si Matt para ayusin ang lahat at nalungkot sila nang makita ang racist graffiti sa karatula. Kinabukasan ay nakipagpulong si Matt sa isang abogado para pirmahan ang lahat ng papeles. Maya-maya ay tinawagan ni Robert si Matt para sabihin sa kanya na may mga puting tao na gustong bawiin ang lahat ng kanilang pera dahil sa tingin nila ang bangko ay pag-aari ng National Association para sa kalamangan ng mga itim na tao. Noong gabing iyon, ipinakita ni Bernard kay Joe ang isang racist sign na nakita niya sa bangko. Ipinaliwanag niya na 5 puting tao ang nag-withdraw ng lahat ng kanilang pera at ang siyam ay nakumbinsi ni Robert na manatili. Iniisip ni Joe na si Robert mismo ang nagsimula ng chismis. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa maliit na bangko ang isang federal na taga-suri ng bangko upang suriin ang mga libro, kaya tinawagan ni Matt si Bernard para sa tulong. Gayunpaman, hindi alam ni Bernard kung ano ang gagawin dahil hindi nila kailanman papayagan ng isang itim na lalaki sa pulong. Sinabihan siya ni Eunice na magpanggap na utusan at nang tumanggi siya, ipinaalala nito sa kanya na ginawa niya ito ng maraming beses upang matulungan sila. Sinabi ni Bernard na iba ito dahil siya ay babae, na naging sanhi upang ihambing ng galit na si Eunice ang kanyang hindi malinaw na katwiran sa kung ano ang sinasabi ng mga puti tungkol sa mga itim. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, pumayag si Bernard na magsuot ng uniforme at nagpanggap na tagapaglinis sa bangko. Naglinis siya malapit sa pinto ng opisina ni Matt para gumawa ng mga pagsenyas na makakatulong sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, isinara ng ahente ang pinto para maiwasan ang sinumang nakikinig sa kumpidensyal na impormasyon.
Walang pagpipilian si Bernard kundi ang lumayo at kinabahan si Matt nang magsimulang maghanap ang ahente ng maraming butas sa kanyang kwento. Nagkunwaring kailangan ng file, nagmamadaling pumunta si Matt sa banyo para kausapin ang kanyang mga kaibigan na nagbigay sa kanya ng maraming payo hanggat maaari. Sa kasamaang palad, nang bumalik si Matt sa opisina, natuklasan ng ahente ang napakaraming pagkakamali sa mga libro na hindi niya mabigyan ng katwiran. Nagmamadaling bumalik si Matt sa banyo dala ang mga file at agad ding nahanap ni Bernard ang mga pagkakamali. Nagtataka si Joe kung paano nalampasan ni Donald iyon at kinailangang aminin ni Matt na gumamit siya ng ibang tao para mapabilis ang proseso. Ang bagong abogadong ito ay inirekomenda ni Robert, kaya galit na napagtanto ni Joe at Bernard na pinlano ni Robert na sirain silang lahat. Nang gabing iyon, sinabi ni Bernard kay Eunice ang huling resulta ng pulong, kailangan nilang magbenta ng 27 pautang na hindi nakapagbayad at tapalan ng lahat ng mga markdown na nagkakahalaga ng $300,000. Nang maglaon, sinabi ni Bernard at Joe kay Matt na hindi nila siya tutulungan. Ang mga taong tulad nila ay maaaring magkaroon ng malaking problema kapag sila ay nahuli at ideya ni Matt na bilhin ang maliit na bangko, kaya responsibilidad niya ito. Kinaumagahan ay tinawagan ni Donald si Joe upang sabihin sa kanya na binili ng kanyang bangko ang lahat ng mga pautang mula kay Matt. Hindi nagtagal, galit na pumasok sina Joe at Bernard sa opisina ni Matt para humingi ng paliwanag. Sinabi ni Matt na ito ay pansamantala lamang upang magkaroon siya ng mas maraming oras upang baguhin ang higit pang mga libro. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na ito ay pandaraya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga ahente mula sa Treasury Department at ibinalita na nawalan ng lisensya ang bangko. Sinibak ng mga lalaking ito si Matt at inutusan ng lahat ng kliyente na umalis, na nagpapaliwanag na sarado ang bangko hanggang sa susunod na abiso. Sa sandaling lumabas sina Joe at Bernard, nilapitan sila ng FBI upang arestuhin sila nang hindi sinasabi kung bakit. Binatikos ni Bernard ang kanilang pagiging racist at sinubukang labanan ang pag-aresto, ngunit madali siyang nadaig ng mga ahente. Makalipas ang ilang sandali sa Washington DC, sinabi ng abogado kina Joe at Bernard na ang paratang ng state banking ay ibinaba, ngunit ang paratang ng federal ay hindi pa naresolba. Mayroong isang senador sa Arkansas na nagsasagawa ng mga pagdinig tungkol sa mga mahinang pangangasiwa sa mga bangko at pinaghihinalaan ng abogado na sinusubukan niyang gamitin ang kaso para gumawa ng pampulitikang pahayag na maaaring makatulong sa kanila na bawasan din ang mga paratang ng federal. Samantala, nagkakaproblema pa rin si Matt sa kanyang bangko, kaya inalok siya ng mga awtoridad ng kasunduan, tatanggalin ang mga paratang sa kanya kapag tumestigo siya laban sa kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, humarap si Matt sa korte upang ipaliwanag ang lahat ng plano ni Joe at Bernard na nagsasabing siya ay empleyado lamang nila at minanipula nila siya. Pagkatapos ay binigyan si Bernard ng dalawang pagpipilian kapag sinabi niyang gumamit siya ng mahinang pangangasiwa upang pagyamanin ang kanyang sarili na magbibigay sa Kongreso ng argumento upang baguhin ang mga panuntunang iyon, makakakuha siya ng immunity. Kung sasabihin niya ang anumang gusto niya, ang kanyang mga testimonya ay ihahambing sa mga testimonya ng mga puting tao at kung magpas siya ang hukuman na siya ay nagsisinungaling, siya ay ipapadala sa bilangguan. Pagkatapos ng pagdinig, namasyal si Bernard kasama si Eunice at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin. Kung pipiliin niya ang kapatawaran, hindi niya magagawang ipaalam sa publiko ang lahat ng mga problema na hinaharap ng mga itim sa sistema ng pagbabangko. Sinabi sa kanya ni Eunice na susuportahan siya kahit anong mangyari. Bago pumasok sa courtroom, nakipagkita si Bernard kay Joe at ginunita nila ang lahat ng mga taon ng pagtatrabaho ng magkasama. Sa testimonya, sinabi ni Bernard na idineklara ng mga founding document ng bansa na lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ngunit hindi ito ang kaso sa batas. Hindi pinapansin ng lahat ng mga babala na natatanggap niya tungkol sa pagkawala ng immunity. Tumayo si Bernard na may hawak na uniforme sa paglilinis at ipinaliwanag na kung ang isang tao ay hindi makakakuha ng pautang, hindi siya maaaring magsimula ng negosyo o bumili ng bahay na labag sa pangarap ng mga Amerikano. Sa huli, kinuha ng gobyerno ang mga kapalaran ni Joe at Bernard at sinintensyahan sila ng 3 taon sa federal na bilangguan. Nawala rin ang lahat ng mga gusali, bagaman ang isang bahay ay nakuha ni Eunice dahil ito ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Sa huli ay binili ni Robert ang bangko sa napakababang halaga. Nang tuluyang umalis ang dalawa sa kulungan, hindi maintindihan ni Eunice kung bakit sila tumatawa. Ibinunyag nila na kinausap sila ni Matt bago tumestigo upang ipaliwanag na gugugol siya ng 50 taon sa bilangguan kung hindi niya sila ipinagkanulo. Sumang-ayon ng mga lalaki na hayaan siyang gawin ito at bilang kapalit, bumili si Matt ng 2 bahay para sa kanila sa Bahamas bago makuha ng gobyerno ang pera. Salamat sa mga testimonya ni Joe at Bernard, noong 1968 ipinasa ng Kongreso ang Fair Housing Act na ginawang ilegal na tumanggi na magbenta o magrenta ng ari-arian batay sa lahi, relihiyon o kasarian. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.